Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-276 na kabanata. Ang balita. Habang natutulog si Alex, ang Clifton ay iniutos na i-take over ang lahat ng hotels, restaurant, casino at mga bar sa Baltimore. Sa loob lang ng 2 oras, ang lahat ng negosyo ng Stedman family sa syudad ay nakontrol na ng Clifton family. Ang report ay nagsimulang magpasa-pasa. Sir Leonard, ang hotel ay nakuha na ng Clifton family, at ang manager ay nabugbog. Mr. Stedman, ang casino sa East Side ay nakuha na ng Clifton. Pasensya na Mr. Stedman, ang Clifton family ay nag-offer sa akin, at hindi ko ito matanggihan. Wala akong magawa at pinilit akong magtrabaho sa kanila. Pakiusap sana ay maintindihan nyo. Marami ang mga tauhan ng Stedman ang sumuko sa Clifton family. At si Art na pakiramdam ay isang hari na nawalan ng bansa. Tahimik siyang nakaupo at nag-iisa at mukhang malungkot at desperado. Si Chris ay pinanood ang kanyang papa, at walang lakas ng loob lumapit. Ang telepono ay nagring muli. Tiningnan ni Art kung sino ang tumatawag. Ito ay si Tyson ng Blood Brothers Gang. Sumigaw si Art. Nangako si Tyson na ipapadala niya ang pinakamagaling na mandirigma. Nakakatawang biro. Gusto ni Art sagutin ang telepono, at sabihin ang nasa kanyang isipan, pero alam niya, na hindi naniya kayang madagdagan ang kanyang kalaban. Nakipagkasando siya sa Blood Brothers Gang ng ilang taon, at alam niya kung ano ang mangyayari kapag ininsulto niya sila. Kung maglalakas loob siyang isumpa si Tyson, ito ay magpapadala ng mga tao upang patahimikin siya ng permanente. Ang Blood Brothers ay walang awa. Isang American congressman ang pinatay, pagkatapos magsumite ng proposal tungkol sa pagdemolish ng headquarters ng gang. Walang natagpuan na kahit anong ebidensya, na ang Blood Brothers ang responsable. Pero alam ng lahat na sila ang may gawa. Hello Mr. Tyson Slade, wika ni Art. Na pinigilan ang kanyang galit, at pinanatili ang kanyang boses na maging magalang. Mr. Stedman, sigurado ako na tapos na ang laban ngayon, wika ni Tyson. Abala ka na ba sa pagkontrol ng Baltimore underworld, at nakalimutan mo na akong tawagan? Naiinis siya dahil hindi siya tinawagan ni Art at ipaalam ang nangyari. Sa California, 3:00 na ng hapon. Si Tyson ay tapos na mag-ensayo sa pagpapractice, at gustong alamin ang sitwasyon sa Baltimore. Ngayong tapos na si Damon dyan, kailangan na niyang umuwi. Sa oras na makabalik siya, kailangan na niyang mag-focus sa isyu ng gang. Hindi wika ni Art. Sinabi niya kay Tyson kung ano ang nangyari. Natatakot ako na ang mga bagay ay hindi katulad ng ating mga plano. Ang katotohanan, hindi lang natalo si Damon, patay na rin siya ngayon. Ano, angal ni Tyson. Hindi siya makapaniwala na natalo sa laban si Damon, at namatay sa laban. Isa ito sa mga batang magagaling na miyembro. Si Tyson ay nakaramdam ng matinding pagkabigo. Sino ang tumalo sa kanya, tanong nito. Kaunting mga fighter lang ang may sapat na experience, ang makakatalo sa kanya. At hindi niya inaasahan na ang kahit sino dito ay lalaban sa Baltimore. Isang 20 years old na binata, wika ni Art. Isang security guard sa Johns Hopkins University. Ganoon ka ba ata, tanong ni Tyson sa pagkabigla. Wala siyang naririnig na kahit sino na ganoon edad na makakatapat sa kakayahan ni Damon. Hindi niya nakita na ito ay darating. Isang 20 years old na lalaki, ay sapat na upang patayin si Damon. Gusto ko talaga na makilala ito. Hindi niya pinatay si Damon, wika ni Art. Pagkatapos mabali ng kanyang binti. Pakiramdam ni Damon, ay hindi na mababawi ang kanyang martial arts skill, kaya pinatay niya ang kanyang sarili. Ganoon si Damon, wika ni Tyson. Alam nito na wala na siyang babalikan. At hindi na siya makakapagtrabaho sa Blood Brothers. Ang buhay nito ay tapos na. Napatahimik si Tyson. Mr. Stedman, kapag dumating ang mga tauhan ko, isasama ko sila, upang tulungan kang mabawi ang Baltimore underworld. Maaasahan mo ang salita ko. Hindi pa ito tapos. Ano ang maasahan ko sa iyo, tanong ni Art. Nakakaramdam ng kislap ng pag-asa. Umaasa ako na makipagkita sa iyo. Kung makakabalik ang Blood Brothers ng mabilis, si Art ay mababawi ang lahat ng kanyang teritoryo. Magsisimula ako gumawa agad ng plano ngayon. Sinisiguro ni Tyson.
At kailangan niyang mahanap ang taong tumalo kay Damon, at makipagtuos dito. At kung kailangan mo ng tulong ko, ipaalam mo lang sa akin, wika ni Art. At pagkatapos ay tinapos na ang tawag. Si Tyson ay naglakad sa kanyang private room, na may malaking screen sa dingding. Nag-set up siya ng video call kay Lee Harshaw. Si Lee ay kadalasan na hindi nagvi-video call sa mga gang. Tapat siyang nag-aaral ng martial arts. Hindi nagtagal ang mukha ni Lee ay nakita sa screen. Ito ay nakaupo sa lawa, at wala itong damit. Nakikita ang mga muscle nito. Tyson, may maitutulong ba ako? Tanong ni Lee. Lee, may masamang balita ako, wika ni Tyson. Si Damon ay natalo sa laban niya sa Baltimore. At masyado siyang nahihiya humarap sa atin, kaya nagpakamatay siya. Si Lee ay nabigla. Si Damon ay kasama na niya simula nang ito ay bata pa. Si Lee ay pinalaki siya. At itinuring niya si Damon na sariling laman at dugo niya. At ngayon si Damon ay patay na. Si Lee ay hindi makapaniwala. Lee, okay ka lang? Tanong ni Tyson. Nang si Lee ay nanatiling tahimik. Naramdaman ni Tyson na kailangan niyang magsalita ng kahit ano. Si Damon ay ayaw mawalan ng mukhang ihaharap, kaya nagdesisyon siya na kuhain ang kanyang sariling buhay. Dapat ay maging proud ka. Ipinikit ni Lee ang kanyang mga mata, at ang dalawang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Hindi niya makita ang punto ng pagiging proud kung wala na habang buhay si Damon. Iminulat nito ang mga mata. Sino ang nakalaban niya? Malamig na tanong nito. Isang university security guard, sagot ni Tyson. Hindi magtatagal ay magkakaroon ako ng impormasyon. Maraming salamat, wika ni Lee. Pinatay niya ang pinakamamahal kong apprentice. At kailangan kong pagbayarin siya. Determinado siyang ipaghiganti si Damon. Ang security guard na ito, ay ang number 1 nating kalaban. Pagsisguro ni Tyson dito. Natalo niya si Damon. Kaya sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang magagawa sa hinaharap? Hindi natin siya pwedeng pabayaan na mas lalong lumakas o humarang sa ating daraanan. Determinado si Tyson na ayusin ang bantang ito. Kung hindi, ang security guard ay baka sirain ang lahat ng kanilang plano. Papatayin ko ang gwardya sa isang tira lang, sigaw ni Lee. Kinamumuhian niya ang taong pumatay kay Damon. At gusto na niya itong mawala ngayon din. Hindi wika ni Tyson. Napaisip si Lee. Nagpaliwanag si Tyson. Kailangan nating maging matalino tungkol dito. Kung lalabagan natin ang patakaran, para lang sa paghihiganti, tayo ay itatakwil sa mundo ng martial arts. Magiging katatawanan tayo. Ibig sabihin ay hindi ko pwedeng ipaghiganti ang aking apprentice, tanong ni Lee. Siyempre pwede, sagot ni Tyson. Ang security guard ay dapat mamatay, upang mapigilan ang pagdulot ng gulo sa atin. Pero kailangan muna natin ayusin ang problema sa Baltimore. At pagkatapos ay gumawa tayo ng plano. Sumang-ayon si Lee. Sigurado ako na makakakita tayo ng dahilan, upang labanan siya. Insayuhin mo ang iyong kakayahan, wika ni Tyson dito. Sa loob ng ilang araw, ay makukuha mo na ang iyong paghihiganti. Pero hindi mo dapat maliitin ang lalaking ito. Si Damon ay natalo dahil sa hindi niya pag-iingat. Kaya huwag kang gumawa ng parehong pagkakamali. Hihintayin ko ang iyong mensahe, wika ni Lee. Siya ay maghihintay sa ngayon, pero hindi magtatagal mamamatay ang security guard. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.